Yung example ko dito, pag mayroong acute, chronic, or pneumonia. So, yung bleeding cap on the Bakshu point of lungs. So, yung Bakshu is urinary bladder 13. And any other Bakshu points on the posterior surface of the lung that are tender to touch. So, kailangan kinakapa po natin pag may matigas yun din po, pwede nating i-bleed. Other symptomatic points for cough and fever can be given at the same time. Sa paalala lang po kung gumagamit tayo ng bleeding cup, so balikan natin yung mga tinuro kasi hindi rin basta-basta po tayo nag-bleed. Hindi po tayo basta nag-wet cupping. Then chronic bronchitis with dry, urgent cough, and low fever, grade fever, night sweating. So the same procedure po ang pwedeng gamitin. This time with symptomatic points. So, pwede tayong pumili ng mga points, symptomatic points para sa ubo, and lung yin tonification. So, syempre, yung lung 9. Yan po yung mga points na nagpapalakas ng baga. Acute cholecystitis with pain and fever. So, yung cholecystitis po yung pamamaga po yan, ng mga redness swelling ng gallbladder. So, kaya ginagamitan natin ng bleeding cup kasi paaalisin pag may mga redness, hit po yun. Kaya pag gumamit ka ng bleeding cup, lalabas po yung init. So, pwede po natin gamitin yung urinary bladder 19. Yan ang po yung Bakshu point ng gallbladder. So, along with gallbladder 36, ito naman po ay Sickle point. Pwede rin pong gumamit ng extra point ng gallbladder. Ito yung gallbladder 34. 1 tune below gallbladder 34, extra point ng gallbladder. So, ear acupuncture points po, yung gallbladder, adrenal, and Schelman. Hanapin po natin yan sa part ng tainga. Pag mayroon man pong chronic pancreatitis with pain and diarrhea, yung pamamaga naman po ang pancreatitis ng pancreas. Yan, namamaga, namumula din po siya. So the patient is usually very thin and underweight. Oh. Ingat po tayo pag mag-bleeding tayo, yung bleeding cup. Kasi kung very weak, pag sobrang hinang-hina po, hindi po pwede. Siguro gagamit kayo ng ibang pamamaraan ng panggagamot. So, pero kung kaya naman po niya at makita ninyo, pwede po yung bleeding cup on extra point ng pancreas. So ito po yung 1.5 tune. Lateral to enter space of thoracic vertebra. Yung thoracic po, 9 or 10 vertebra po yan. So, magre-release po siya ng heat. So, para dun sa inflammation. Pag may spleen blood and function to be tonified with points, liver 13 and urinary bladder 20. Kasi urinary bladder 20, Bakshu points ng spleen. And then yung liver 13 ay pampalakas din po ng nagtotonify ng blood. Then, pwede pong gumamit ng symptomatic points for diarrhea. So, yung stomach 36 natin. Local points for abdominal pain can be used simultaneously. This example illustrates the bleeding cup on Bakshu points of organ. Only release heat and do not affect the functional chi. Therefore, it becomes possible to use them in both excess and deficient state of the organ. So, pag ginamit mo yung bleeding cup, pwede ka pong nagtatanggal ng mga excess condition tulad ng sobrang init na nasa katawan at pwede rin pong mapalakas mismo yung organ. Kasi kung nawala na yung heat, syempre lalakas yung organ. Bleeding cup method of treatment is contraindicated in patient on anticoagulant. So, kung may mga iniinom po siya, may mga sakit sa puso na may anticoagulants medicine, bawal po ang bleeding cup. Then ito naman po ay plum blossom needle tapping therapy. So, tinatapo siya. Parang hammer siya, maliit na hammer. So, gets its name from the many short needles protruding from it. So, may mga needle po yung dulo niya, maliliit lang. So, resembling the petals of the plum flowers. Parang an example nila sa plum flowers. It is used for tapping the skin. So, itatap mo po yan sa skin, dahan-dahan lang. Or medyo may bigat. This is scattered superficial needling treats the cutaneous area of meridian.
as a climatic pathogenic factor can enter the body to this area when the immune system is not sufficiently strong to eliminate them. So kung mahina yung immune system, yon, itatapunin nyo yan para tulungan siya i-release yung heat na pumasok sa katawan. So isa pa po doon sa plum blossom needle tapping therapy, pag light tapping po, so this is used to cause a red reaction of the skin. So namumula po yung skin, ano? Local light tapping is used to increase the blood and energy flow in the area. Kaya mamumula siya dahil matutonify mo yung, parang nagagalaw mo din, magpo-flow yung dugo doon. In the area of local numbness, yung may mga pamamanhid, on the area with vitiligo, around the eyes, and short-sighted in children. So, careful lang po dyan, ano? Paravertebral line, tapping 1 centimeter, lateral to the midline. Is used for stimulating the function of internal organs in the area. So, yung mismong internal organ po dun sa area, ang inyo nang pinapalakas and stimulate yung pagdaloy ng dugo. For treating back or neck pain. Heavy tapping, so ginagamit naman po ito, nabibleed part po ng skin. Pag medyo malakas na yung pagtatap mo, dudugo po yun. So, another method of releasing heat. Sabi nga natin, pag pinapadugo, pag tinatap mo, lalabas yung dugo. Neurodermatitis, para po sa may mga neurodermatitis. Ito yung mga makakati na mga skin, na mga parang sa Tagalog garot, na sobrang kati. So, local tapping to bleed for releasing wind heat. Yung mga may psoriasis po with itching and bleeding. So, kailangan po ng bloodletting will help let out the harmful pathogenic yang, yung may mga matatagal ng psoriasis. So, palabasin ng init sa pamamagitan ng pagpapalabas ng dugo. Ganon din po yung may mga hair loss in areas. So, yung plum blossom bleeding po for the first 14 days of treatment will help her grow again. Tumutubo po ulit yung buhok. Yan. But as the first hair appears, plum blossom tapping should be stopped and electrical stimulation given.